Naaalarma ang Department of Health sa paglobo ng HIV cases sa Pilipinas. Ngayong Enero lang, umakyat na sa 1,454 ang mga bagong HIV ang naitala. Sa mga ito, pinakamarami ang mga lalaki. Ito ang kwento ng dalawang taong nagmamahalan na pinamagatan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mag-iiwanan hanggang wakas. Pag-iibigan ng dalawang tao na sila Jan at Jason. Ito ang kwento ng dalawang taong nagmamahalan na pinamagatan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mag-iiwanan hanggang wakas. Pag-iibigan ng dalawang tao na sila Jan at Jason. Isang hapon, habang magkasama naglilinis ng silid matapos ang klase, tahimik na nagsalita si John. Minsan naisip ko, paano kung hindi lang pagkakaibigan ang meron sa atin? Lumapit si Jason at napasandal sa pader na may halong pananabik kay John at tinulak. Tinulak na may pag-aalinlangan. Hindi na nila itinago ang kanilang damdamin. At nagtangkang pag-alis ni John ay sabay binawi ang kamay ni Jason at napayakap na magkahawak ang kamay. Maingat mo sa simula, natutunan nila maging matapang para sa isa't isa. Pagkatapos ng kanilang pag-amin sa isa't isa, naging mas maingat sina Jan at Jason. Sa paaralan, nananatili silang parang magkaibigan sa paningin ng iba. Pero sa bawat lihim na tinginan, mahigpit na hawak sa ilalim ng mesa o tahimik na paglalakad pa uwi, ramdam nila ang lalim ng kanilang koneksyon. Biglang napatigil sa daanan si John dahil kay Jason na may dalang motor at papauwi ito sa kanilang bahay. At pagkatapos ay napag-isip-isip na isama ni Jason si John sa kanilang bahay. Sa hindi inaasahan na nangyari sa kanila, ang init ng pagmamahalan ng dalawa ay hindi na itago sa isa't isa. Makalipas ng ilang linggo matapos ang kanilang gabing puno ng pagmamahalan, nagdesisyon sina Jan at Jason
na magpa-check up sa health center ng university. Parte ito ng kanilang pagiging responsable. Gusto nilang siguraduhin pareho silang ligtas para sa isa't isa. Sa araw ng resulta, sabay silang nakaupo sila sa maliit na kwarto ng doktor. Magkahawak ang kamay. Nanginginig si Jason habang hinihintay ang sasabihin ng doktor. John, Jason, salamat sa pagiging bukas sa proseso. Ngunit kailangan ko kayong kausapin ng maayos. Buhan ng doktor. John, ang resulta mo ay reactive sa HIV test. Ibig sabihin, positibo ka sa HIV. Parang nabigay si Jason. Hindi siya makagalaw. Nanlalamig ang buong katawan niya. 3, go. Simula noon, naging mas matatag si John dahil hindi siya iniwan ni Jason. Sabay silang pumunta ng counseling sessions, medical check-ups, at support groups. Mas minahal pa ni John si Jason, hindi dahil sa away, kundi dahil sa tapang nitong harapin ang katotohanan. At sa harap ng sakit na HIV at takot, nanatiling buo ang pag-ibig nila. Hindi naging madali ang lahat, pero sa bawat araw na lumilipas, pinapatunayan nilang sa tunay na pag-ibig, may lakas, may pag-asa at may buhay. Awareness is the power. Get tested, stay strong. Stop HIV. Stay aware, stay safe. Educate, empower, and HIV. We love and care. We love overcome HIV. Knowledge stop the spread. Stop the stigma. Start the conversation. Act now, protect the future. Support, stand together, stop HIV. Break the silence, end the shame. HIV doesn't define me. HIV, it's not the end, it's a new beginning. Ang HIV ay isang seryosong sakit na dapat natin pagtuunan ng pansin. Mahalaga na tayo ay may sapat na kaalaman tungkol dito upang maiwasan ang pagkahawa at maiwasan din ang pagkalat ng maling impormasyon. Hindi dapat mahusgahan ang mga taong may HIV. Sa halip, dapat natin silang suportahan at unawain sa tamang edukasyon, pagmamalasakit at pag-iingat upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at makakatulong tayo na labanan ang HIV at matigil ang diskriminasyon. Tulad sa istorya ni Jan at Jason na sa kabila ng problema na naging positive sila sa HIV, ay naging matatag pa rin ang kanilang pagsasama at hinarap nila ang kanilang mga problema at nasolbahan ang kanilang mga problema. Ang HIV ay isang seryosong sakit na nakakaapekto sa ating kalusugan at ang mga taong mayroong HIV ay hindi dapat natin pagkadirian, kundi bigyan natin ng atensyon, pag-unawa at suporta. Kagaya na lamang sa kwento ni John at Jason, hinarap nilang magkasama ang sakit at hirap at nakamtan nila ang pag-asang magkaroon ng buhay na normal sa tulong ng gamutan at suporta sa isa't isa. What did you personally learn from this project? I learned about the importance addressing this issue in a holistic way, considering the interconnectedness of family planning, HIV awareness, and drug prevention.
How can young people like you make better choice regarding this issue? Young people can also support each other and create safe and non-judgmental space from decision and exploration this issue. Ang pag-iisip tungkol sa HIV ay nagtuturo sa atin na alamin, turuan at mahalin ang mga may sakit. At sa ganitong paraan, matutulungan natin ang isa't isa laban sa HIV. Mahalaga ang pag-unawa at malasakit sa may mga HIV. Sa pagtutulungan, makakabuti para sa lahat. Ang may mga HIV dapat ay hindi pandirian, sa halip ay sila ay tanggapin at bigyan ng respeto. Ang pagninilay sa HIV/AIDS ay isang paalala ng parehong kahinaan at katatagan ng tao. Binibigyan din nito ang kapangyarihan at ng makabagong siyentipiko, ang kahalagahan ng pandaigdigan, pagkikitulungan at pagkakaisa at ang pagpatuloy na pangangailangang itaguyod ang karapatang pantao at katarungang panlipunan sa paghangad ng kalusugan at kagalingan para sa lahat. Ang mga aral na natutunan mula sa epidemyang ng HIV/AIDS ay patuloy na nagbibigay alam sa mga tugon sa iba pang mga pampublikong krisis sa kalusugan na nagbibigay diin sa pagkakaugnay at kalusugan, lipunan at dignidad ng tao. Habang ang mga makabuluhang hakbang ay ginagawa ng pangako, pag-iiwas, paggamot at pag-alis ng mansa ay dapat manatiling hindi natitinag hanggat ang HIV and AIDS ay hindi na isang pandaigdigang banta sa kalusugan ng publiko.